Itinuring na parang hayop, trinato na parang basura, pinagkaitan ng karapatan, inalisan ng dignidad. Sa kabila ng kanyang kabutihan ay kalupitan ang kanyang dinanas. Paano kakapit sa iisang guhit ng pag-asa ang durog na pagkatao ni Billy? Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Sa isang isla sa malayong probinsya, lumaki at namulat sa kahirapan ang puno ng pangarap na si Billy. Ngunit maliban sa labis na kahirapan, ay sadyang napakalupit ng tadhana sa pamilya ni Billy. Noong hinagupit ng napakalakas na bagyo ang kanilang lugar, ay na-wash out ang kanilang munting tahanan. Makalipas ang ilang linggo, ay binawian naman ng buhay ang pinakabata nilang kapatid dahil sa kumbulsyon. Bilang pangalawa sa kanilang magkakapatid, ay tumutulong na rin sa paghahanap buhay si Billy sa pamamagitan ng pangangalakal ng basura kasama ang kanyang ate. Isang araw ay umuwi sa kanilang probinsya ang pinsan ng kanyang ina at inimbita nila ang kanilang mga kamag-anak sa kanilang bahay para sa isang malaking handaan. Bagamat nahihiya, ay minabuti na rin ng pamilya ni Billy na magpunta. Subalit noong malapit na sila, ay biglang nagbago ang isip ni Nanay Janet at bumalik na sila sa kanilang barong-barong dahil ayaw niyang masaksihan ng kanyang mga anak kung paano sila maliiting mag-asawa ng kanyang mga kamag-anak. Inay, alis po muna ako. Mamamasura lang ako. Sayang po ang kita. Wika ni Billy. Mag-ingat ka anak. Umuwi ka ng maaga ha. Huwag kang magpapagabi. Sasamahan muna ako ng ate mo na maglako ng daing sa mga suki natin. Ang tatay niyo pala, umalis na. Niyaya siya ng paring Mando sa kabilang bayan. May racket sila sa construction. Sa susunod na linggo na ang uwi niya dito. Wika naman ni Nanay Janet. Opo inay, ingat po kayo ni ate ha. Tugon ni Billy. Oh Billy, diretso uwi ka dito ha. Baka mamaya, dadaan ka na naman sa bahay ni na tita. Alam mo ba nay, si Billy, tuwing pauwi kami galing eskwelahan o kaya pag galing kami sa pamamasura, lagi siyang nagpupumilit na dumaan sa big house ni na Tita Deborah. Sumbong ng panganay na kapatid ni Billy na si Badet. Ha? Bakit? Anong ginagawa niyo doon? Diba, kabilin-bilinan ko sa inyo na huwag kayong pupunta sa big house na yon? Bakit ba ang titigas ng ulo nyo? Lalo ka na Billy. Gulat at medyo galit na wika ni Nanay Janet. Wala naman po kaming ginagawang masama inay. Tsaka hindi po nila kami nakikita kasi sa likod lang po kami tumatambay. Malungkot na sagot ni Billy. Kahit na, nakalimutan nyo na ba na pinagbintangan nila na magnanakaw ang tatay nyo noong minsang nagpunta tayo doon? Ayaw na ayaw ko nang malalaman na nagpupunta pa kayo doon ha? Pag pumunta pa kayo doon, magkakatikim na kayo sa akin. Naintindihan nyo ba? Badet? Billy? Malakas na wika ni Nanay Janet. Opo nay, si Billy lang naman po ang mapilit eh. Umiiyak na sagot ni Badet. Billy, bakit ba gusto mo laging pumunta doon ha? Sumagot ka, ang tigas ng ulo mo. Bakit Billy? Bakit? Gigil na wika
ni Nanay Janet. Kasi po, Nay, kasi po, lagi pong mabango ang amoy ng pagkain kina Tita Deborah. Palagi pong masarap, kaya nakikiamoy po kami ni ate pag dumadaan kami doon. Tapos po, Nay, iniisip na lang po namin na kinakain din po namin yung naaamoy namin. Tsaka, Nay, ang laki po ng bahay nila eh. May swimming pool pa. Balang araw, Nay, magkakaroon din po tayo ng masarap na pagkain at malaking bahay na may swimming pool. Tugon ni Billy. Dahil sa narinig niya kay Billy, ay hindi na napigilan pa ni Nanay Janet ang maluha at maawa sa kanyang mga anak. Pasensya na kayo mga anak. Ginagawa naman namin ng tatay nyo ang lahat. Pero talagang minamalas lang kami. Hayaan nyo, kapag sumahod ang tatay nyo sa construction, bibili tayo ng manok at pansit. Wika ni Nanay Janet. Noon pala ay mayroong mga maliit na negosyo ang mga magulang ni Billy. Kaya naman maginhawa ang pamumuhay nila noon at mayroong maayos na bahay. Ngunit nag-umpisa ang kalbaryo nila noong inalok sila ng pinsan ni Nanay Janet na si Deborah na makipagsosyo sa negosyo sa kanila ng asawa niyang si Douglas dahil kalaunan pala ay mayroon silang balak na pabagsakin ang kanilang kabuhayan at sirain sila sa lahat ng tao. Pinalabas nila na itinakbo ni Tatay Gaspar ang pera nila at dahil sa makapangyarihan ang pamilya ni Douglas ay nagawa nilang maisakatuparan ang maitim nilang plano. Pinakulong nila noon si Tatay Gaspar, ngunit hindi nagtagal ay inilatag din nila ang isang kasunduan kapalit ng kalayaan ni Tatay Gaspar. Ayon sa kasunduan na pilit nilang pinapirmahan, babayaran nila ang mag-asawang Deborah at Douglas ng 2 milyon kapalit ng paglaya ni Tatay Gaspar. Dahil alam ni Janet at Gaspar na malabong manalo sila sa kaso, bagamat sigurado silang inosente sila, ay pikit mata na lang sila na nakipag-areglo kina Deborah. Upang mabuo ang 2 milyon, ay ibinenta nila ang mga naipundar nila, gaya ng bahay at lupa, sasakyan, at lahat-lahat ng mayroon sila. General ang ama ni Douglas, judge ang kanyang tiyuhin, mayor ang kanyang ina. Kaya kahit masakit sa kalooban ng mag-asawang Janet at Gaspar, ay kinailangan nilang tumiklop sa pagkakataong iyon dahil sa takot na baka madamay pati ang kanilang mga anak. Subalit magmula noon ay hindi na muling nakabangon pa ang pamilya ni Billy dahil naubos lahat ng pera nila at nawalan na ng tiwala ang mga tao sa kanila. Kaya lahat ng subukan nilang maliit na negosyo noon ay palaging nalulugi. Sunod-sunod din ang pagkakasakit nilang magkakapatid noon. Kaya napilitang manatili sa bahay si Nanay Janet upang alagaan ang kanyang mga sakiting anak. Dahil na rin sa nakakabit na sa pangalan ni Tatay Gaspar ang pagiging magnanakaw, bagamat wala itong katotohanan, ay ito ang naging dahilan kaya walang tumatanggap sa kanya sa mga ina-applyan niyang trabaho. Kaya naman sa pagko-construction, pangingisda at pagkukumpuni ng mga sirang gamit sa bahay, kumukuha ng kabuhayan si Gaspar. Noong lumaki na si Billy, ay nakakuha ng pwesto sa palengke si Nanay Janet. Ngunit hindi nagtagal ay nawala lahat ng pinaghirapan nilang puhunan noong masunog ang palengke sa kanilang bayan. At kasunod nito ay ang pagka-wash out ng bahay nila sa bagyo at ang pagpanaw naman ng bunsong kapatid ni Billy. Sa murang edad ay ramdam ni Billy ang hirap ng kanyang mga magulang para maitaguyod ang kanilang pamilya. Kaya naman isinumpa niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para maiahon sa kahirapan ang kanyang mga mahal
sa buhay. Bagamat mahigpit na pinagbawalan na siya ni Nanay Janet na tumambay sa labas ng malaking bahay, ay hindi pa rin nito mapigilan ang kanyang sarili na suwayin ang kanyang ina na tila may malakas na puwersang nag-uudyok sa kanya upang gawin ang nakagawian nitong makiamoy sa nilulutong ulam sa bahay ng kanyang tita Deborah. Makalipas ang ilang minuto, ay nagpas siyang umuwi sa kanilang barong-barong si Billy nang biglang may tumawag sa kanya. "Boy, halika dito. Nakita kita kanina sa likod ng bahay ah. Mukhang gutom na gutom ka at takam na takam sa amoy ng ulam namin." Nakangiting wika ni Douglas. "Ay, sorry po, tito. Pasensya na po. Uwi na po ako." Hiyang-hiyang tugon ni Billy. "Huwag kang mahiya. Taga saan ka ba? Pogi ka bata. Malapit ka ba dito?" Wika ni Douglas. Ako po yung pangalawang anak ni Nanay Janet at Tatay Gaspar. Pinsan po ni Nanay, si Tita Deborah." Nakayukong sagot ni Billy. "Ha? Ikaw na ba si Billy? Ang laki mo na. Binata ka na. Ang liit mo pa noong huli kitang makita. Bakit di kayo pumunta kanina sa party dito? Mabuti pa, pumasok ka muna at kumain ka. Madaming pagkain dito. Magpakabusog ka." Magiliw na tugon ni Douglas. "Hindi na po. Aalis na po ako. Maggagabi na rin po. Hinihintay na po ako ni Nanay." Aligagang wika ni Billy. "Halika na, Pogi. Akong bahala sa'yo. Ihahatid kita sa bahay nyo pagkatapos mong kumain. Tsaka pag nakita ka ni Tita Deborah mo, tiyak na matutuwa yun. Bibigyan ka pa namin ng regalo." Panunuyo ni Douglas. Dahil sa pamimilit ni Douglas ay wala nang nagawa pa si Billy kundi sumunod na lang dahil hinila na rin siya ng tiyuhin niya papasok sa kanilang bahay. "Ilang taon ka na, Billy?" Wika ni Douglas. "Magka-14 na po ako sa susunod na buwan." Tugon ni Billy. Nice! Batang-bata. Sariwang-sariwa. Mapanuksong sambit naman ni Douglas habang palihim itong nakangisi. Pagpasok ni Billy sa malaking bahay ay natulala ito dahil napakalaki na ng iginanda nito magmula noong huli silang nakapasok dito. Ilang taon na ang nakaraan. Hindi mapigilang mamangha ng binata dahil parang nasa loob siya ng hotel na napapanood lang niya sa TV ng kanilang kapitbahay. "Sino yang kasama mo, Han?" Wika ni Deborah. "Si Billy, yung pangalawang anak ni na Janet at Gaspar. Binata na oh." Nakangiting wika ni Douglas. Pagkarinig ni Deborah sa sinambit ni Douglas, ay sinuklean nito ng malaking ngiti ang asawa niya bilang hudyat na nabasa na niya ang nasa isip nito. "Talaga? Ang gwapo naman ng pamangkin ko. Halika, kumain ka. Saluhan mo na kami. Sayang pala kasi naiwan sa main house sa syudad ang mga pinsan mo. Sana nakilala mo din sila. Nasa kolehiyo na sina Solana at CJ." Wika ni Deborah. Bagamat nahihiya, ay hindi na nito nagawang tanggihan pa ang alok ng kanyang tito at tita. Sa oras na iyon ay naisip ni Billy na hindi naman siguro masama kung hindi niya tanggihan ang grasyang kusang lumapit sa kanya. Ang noon ay inaamoy-amoy na masasarap na pagkain at ini-imagine lang nila ng kanyang ate Badet ay sa wakas kanya nang malalasap. Matapos silang kumain ay inihatid na ng mag-asawang Deborah at Douglas
ang inosenteng binatilyo na si Billy. Billy, yung bilin namin sa'yo ha, huwag mong kakalimutan. Huwag na huwag mong babanggitin sa nanay at tatay mo na galing ka sa amin. Panigurado na lalong magagalit ang mga iyon sa amin. Ang sa amin lang naman ay hindi kayo damay sa hindi namin pagkakaunawaan. Para saan pa at pamangkin pa rin namin kayo. O siya, pag-isipan mo ang alok namin sa'yo ha. Alam naming matalino ka, kaya wag mong sasayangin yan. Wala kang mapapala sa maliit na islang ito. Gayahin mo kami ng tito mo kung gusto mong maiahon sa hirap ang pamilya mo. Pag nakadesisyon ka na, alam mo na ang gagawin. Aantayin ka namin. Basta, sundin mo ang lahat ng bilin namin sa'yo. Sige, iho, ingat. Wika ni Deborah, sabay inabot nito ang sobre na may laman na 500 piso. Maraming salamat po tita, tito. Masayang tugon ni Billy. Pagpasok ni Billy sa kanilang pintuan, ay isang malakas na sigaw ang bumungad sa kanya mula sa nag-aalala na si Nanay Janet. Billy, mabuti at naisipan mo pang umuwi. Halos mamatay na ako sa pag-aalala sa'yo. Kung saan-saan ka na namin hinanap. Akala namin kung ano nang nangyari sa'yo. Ano? Saang lupalop ka galing? Gabing-gabi na. Galit na sigaw ng nag-aalalang si Nanay Janet. Inay, ito po. Pinagbentahan ko po sa junk shop. Maikling tugon ni Billy, sabay abot ng 500 piso na inalis na niya sa sobre. Oh, 500? Pinagbentahan mo? Paano? Bakit ang laki? Nagtatakang wika ni Nanay Janet. Opo nay. Kaya po ako ginabi. Ginalingan ko pong mamasura. Kabado, pero nakangiting wika ni Billy. Talaga? Nako, anak. Maraming salamat ha. Pero, huwag mo nang uulitin ang pag-uwi mo ng ganito kagabi. Basta, sa susunod, bago magdilim, dapat nakauwi ka na. Mamamatay ako sa nerbiyos sa'yo. Diyos ko, ayaw ko nang may mawala pa sa inyong mga anak ko. Kaya, ingatan nyo din ang mga sarili nyo, mga anak. Lalo, pag hindi nyo kami kasama ng tatay nyo. Wika ni Nanay Janet. Opo, Nay. Sabay na tugon ni Billy at Badet. Tama, nagsinungaling si Billy sa pagkakataong iyon sa kanyang ina. At sinunod nito ang bilin ni Deborah at Douglas na ibigay ang 500 piso sa kanyang ina para hindi niya ito pagalitan pa at palabasin na kunwari ay kinita niya ito sa pamamasura. Ito ay kanyang ginawa dahil sa oras na iyon ay natukso na si Billy sa magandang alok ng kanyang tiyahin at tiyuhin para di umano sa pagkakataon na magkaroon ng magandang kinabukasan at maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Ngunit sadyang sinusubok ng tadhana ang pamilya ni Billy at ayaw silang tantanan ng mga problema at pagsubok. Kinabukasan ay isang masamang balita na naman ang gumulantang sa naghihikahos na pamilya. Ang padre de pamilya na kasalukuyang nasa kabilang bayan at nagtatrabaho ng patas at marangal bilang isang construction worker, ang pilit na bumabangon mula sa pagkakalugmok sa buhay na si Tatay Gaspar ay na-stroke sa kalagitnaan ng kanyang pagbabanat ng buto. Bagamat sinagot ng amo ni Tatay Gaspar ang pagpapaospital sa kanya, ay napakalaking dagok ito para sa kanyang pamilya dahil naparalisa ang kalahating bahagi ng katawan niya na naging dahilan upang hindi na nito kayang maghanap buhay pa.
Si Nanay Janet ay nagpatuloy sa kanyang pagtitinda habang si Badet naman ang nakatoka na magbantay at mag-alaga kay Tatay Gaspar sa kanilang bahay. Si Billy ay napilitang sumama na sa kanilang mga kapitbahay na pumalaot upang mangisda para matulungan ang kanilang ina sa paghahanap buhay para makabili sila ng mga gamot ni Tatay Gaspar. Dahil sa tila wala ng katapusang paghihirap ng kanilang pamilya, ay lalong natukso si Billy na kagatin na ang alok sa kanya ng Tita Deborah at Tito Douglas niya na sumama sa kanila upang magtrabaho sa kanilang factory para makapagpadala siya ng pera sa naghihikahos niyang pamilya. Gaya ng bilin sa kanya nina Deborah at Douglas, ay palihim na ngang sumama sa kanila si Billy dahil panigurado na hindi siya papayagan ni Nanay Janet kapag nagpaalam ito sa kanya. Isang sulat na lang ang iniwan ni Billy para sa kanyang pamilya bago siya umalis na nagsasabing makikipagsapalaran siya sa ibang lugar para matustusan ang pangangailangan ng kanyang na-stroke na ama. Pagdating ni Billy sa bahay nina Deborah at Douglas sa malayong syudad, ay mas nakakalula pa ang laki ng bahay nila doon at mas lalo pang namangha ang probinsyanong binata. Billy, may mga katulong kami dito, pero huwag kang aasta na amo dito ha. Kami lang ang amo dito. Ikaw, trabahador ka namin. Ang mga pinsan mong sina CJ at Solana ay nasa kolehiyo na. Kaya makikita mo lang sila dito sa bahay paggabi. Kung ano ang iutos nila, gagawin mo. Pagsisilbihan mo kami kapag nandito ka sa bahay. Bukas, mag-uumpisa ka ng trabaho sa factory namin. Sinasabi ko sa'yo, hindi porke pamangkin kita ay tatamad-tamad ka. Malilintikan ka sa akin. Entiendes? Mataray na wika ni Deborah. Honey, relax ka lang. Baka matakot ang bata niyan. Tingin ko naman ay mabait at masipag si Billy eh. Di ba Billy? Nakangiting wika ni Douglas sabay kindat sa probinsyanong binata. Opo, masipag po ako. Kaya ko pong gawin lahat. Kahit ano pong trabaho, kaya ko. Kailangan ko po ng trabaho para may pambili ng gamot ni tatay. Huwag po kayong mag-alala, tita, tito. Gagalingan ko po sa trabaho. Maraming salamat po sa tulong nyo. Naluluhang sambit ni Billy. Mommy, Daddy, sino yang kausap nyo? Ang dugyot ng itsura. Saang basurahan nyo naman napulot yan? Malakas na wika ni CJ. In fairness ha, he is cute kaya. Baduy lang siya, but he's cute. I like him. So, who is he, Mom, Dad? Sutil namang wika ni Solana. Mga anak, be nice. This is Billy, your cousin. Anak ng Tita Janet nyo. Yung pinsan ni mommy nyo sa province. Remember? Billy, sila ang mga anak namin. Mga pinsan mo, si CJ at Solana. Masayang wika ni Douglas. Hello po ate, kuya. Nahihiyang wika ni Billy dahil sa oras na iyon ay nakaramdam ito ng panliliit sa sarili dahil sa nakita nito kung gaano kakinis, kapuputi at kapoporma ang mga pinsan niya na halatang sa mamahaling eskwelahan sila nag-aaral ng kolehiyo. Janet? You mean mother niya yung pinsan ni mommy na manloloko at magnanakaw? Gulat na wika ni CJ. Why is he here? Pasigaw na sambit naman ni Solana. Your mouth, CJ, Solana. Enough.
Billy is here to work for us. Okay? You know the drill. Gets? Sarkastikong wika ni Deborah, sabay senya sa kanilang mga anak habang nakangiti ito ng patagilid at may mapangahas na titig sa kanyang inosenteng pamangkin na si Billy. Pagdating ng hapunan ay kasabay na kumain ni Billy ang mga kasambahay at mga trabahador sa bahay ng kanyang tito at tita. Totoo bang pamangkin ka ni Ma'am Deborah? Pag-uusisa ng isang katulong na si Pura. Opo. Maikling tugon ni Billy. Grabe talaga yung mga amo natin. Ang yayaman, pero ang sasama ng ugali. Tignan mo, sariling pamangkin, pero kung ituring nila, parang hindi nila kadugo. Wika ng driver na si Andres. Ay, ayos lang po yun. Nandito naman po talaga ako para magtrabaho. Mag-uumpisa na daw po akong magtrabaho sa factory nila bukas. Tapos po, pag nandito naman po ako sa bahay nila, pagsisilbahan ko naman po sila. Kailangan ko po kasing magpadala sa probinsya para sa tatay ko na stroke. Sagot ni Billy. Ha? Sa factory? Pero ang bata mo pa. Di ba bawal yun? Child labor yun. Sabi mo, 13 ka pa lang, boy. Wika ng isa pang katulong na si Sally. Hoy, tama na yan. Baka marinig nila tayo. Billy, basta magpakabait ka na lang. Magsumikap ka para balang araw ay maiahon mo sa kahirapan ang pamilya mo. Siya nga pala, huwag na huwag kang papasok sa opisina ni Boss Douglas sa basement. Siya lang ang pwedeng pumasok doon. Maliban lang kung sasabihan niyang linisan namin yun. Pag hindi ka pinatawag, huwag kang pupunta doon kung ayaw mong malintikan. Wika ng katulong na si Pura. Ngunit sa hindi inaasahan, lumipas ang mga araw ay patindi na ng patindi ang nararanasan at dinaranas na pang-aapi ni Billy sa kamay ng malupit niyang mga kamag-anak. Billy, kunin mo dito yung iPad ko, nasa kwarto. Bilisan mo! Sigaw ni Solana. Opo ate. Tugon ni Billy. O gag, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mo akong tatawaging ate? Nakakasuka. Senyorita, yan ang itawag mo sa akin. Bugok, palibhasa, walang laman yang utak mo. Galit na sigaw ni Solana, sabay binatukan nito ang kanyang pinsan na si Billy. Sorry po, senyorita. Naluluhang wika ni Billy, sabay umakyat na ito sa kwarto ni Solana para kunin ang iPad ng pinsan niya. Ngunit laking gulat ni Billy noong paglabas niya sa kwarto ni Solana ay nakaabang pala doon si CJ. Hoy, anong tinitingin-tingin mo, ha? Maangas na wika ni CJ. Wala po, kuya. Takot na tugon ni Billy. Langya, putya talaga. Senyorito, hindi kuya. Ang tigas ng ulo mo ah. Bakit? Papalag ka ba? Ha? Nagkahamon na wika ni CJ. Ay, oo nga po pala. Sorry po, nakalimutan ko po. Pasensya na po, senyorito. Nanginginig sa takot na sagot ni Billy. Palibhasa, ignorante ka. Siyo nga, mangmang. Palibhasa kasi, hindi utak ang laman ng ulo mo, kundi uod. Pwe! Panlalait pa ni CJ, sabay hila sa buhok ni Billy at walang habas niya itong inuntog sa pader. Dahil sa pagkahilo,
ay napaupo sa sahig si Billy at panandali ang nawala ito sa ulirat sa oras na iyon. Inutil! Umalis ka sa harap ko! Alis! Naaalibadbaran ako sa pagmumukha mo! Malakas na wika ni CJ. Kaya naman unti-unting tumayo si Billy at dahan-dahan itong nagtungo sa hagdan para ibigay na ang pinakuha ni Solana sa kanya na iPad. Subalit laking gulat ni Billy noong bigla na lang siyang binato sa ulo ni CJ ng bola ng basketball. At dahil sa lakas ng pagkakabato ni CJ sa kanyang napakapayat na pinsan, ay nahulog ang kawawang si Billy sa hagdan at tumilapon ang bagong iPad ng malditang si Solana. Dahil sa gulat, ay napasigaw ng malakas si Solana. What the heck? Stupid! Wala ka talagang kwenta, Billy! Sigaw ni Solana. What's happening? Wika ni Deborah at sabay na nagmamadali silang dumating ni Douglas. Yung iPad ko, Mom, nabasag dahil sa kasyungahan ng Billy na yan. Gigil na wika ni Solana. Nakita ko, binato niya talaga yung iPad. Tapos, kunwari, natumba siya para hindi halatang sinadya niyang sirain yung iPad. Palibhasa kasi, naiinggit yang ignoranteng probinsyano na yan sa lahat ng gamit namin. Panggagatong pa ni CJ. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Binato po kasi ako ni Senyorito CJ sa ulo ko ng bola. Kaya po ako nahulog sa hagdan. Lumuluhang wika ni Billy. Sa tingin mo, maniliwala ako sa'yo? Ha? Kagaya ka din ng mga magulang mo. Well, kanino ka nga ba magmamana, kundi sa nanay at tatay mong kriminal, manluloko, magnanakaw? Nanggagalaiting wika ni Deborah habang sinasabunutan niya si Billy. Hindi po totoo yan. Wala pong ginagawang masama sina nanay at tatay. Maikling tugon na lang ni Billy dahil sumigaw ng malakas si Douglas. That's enough. I'll just buy you a new iPad, Solana. CJ, I'll talk to you later. Honey, calm down. I will take care of this. Okay? Wika ni Douglas. Bagamat tila nagsisisi na si Billy sa oras na iyon sa desisyon niyang magtrabaho sa matapobre niyang mga kamag-anak, ay pinilit pa rin ng pobreng binata na lakasan ang kanyang loob para maipagamot niya si Tatay Gaspar. Hanggang sa dumating ang araw ng sweldo. Gaya ng nakagawian ng lahat, ay pumila na ang mga trabahador nila at isa-isa na silang lalapit kay Deborah para kunin ang kanilang sahod. Ngunit tila gumuho ang mundo ni Billy noong siya na ang nasa harap ng pila. Oy, ano? Anong ginagawa mo dito? Alis na. Okay, next. Wika ni Deborah. Kukunin ko din po sana yung sahod ko, senyora. Sabi po kasi nila, dito daw po kukuha ng sahod. Nanginginig sa kaba na wika ni Billy. Agad siyang hinila ni Deborah palayo para hindi marinig ng kanilang mga trabahador ang sasabihin niya sa kanyang pamangkin. Aba, ang kapal din ng mukha mo ah. Ang bilis makalimot. Diba, nabasag mo yung iPad ng anak ko. Kahit magkanda kuba ka pa sa pagtatrabaho, hindi mo mababayaran yon. Mas mahal pa yon sa walang kwentang buhay mo. Gets mo? Tandaan mo yan. Paninindak ni Deborah. Pero, senyora, kailangan ko pong magpadala ng pambili ng gamot ni tatay. Kaya po ako sumama sa inyo para magtrabaho, para po maipagamot ko po si tatay.
Umiiyak na wika ni Billy. Anong magagawa ko kung pinanganak kang syunga? Kung hindi dahil dyan sa pagkaignorante mo, kung hindi dahil dyan sa walang laman mong utak, di sana may sahod ka. Sige, kung papalag ka, ipapakulong kita. Maliban na lang kung may pambayad ka sa sinira mong iPad. Mamili ka, Billy. Palag o kulong? Wika ni Deborah. Dahil sa takot ay wala nang nagawa pa si Billy sa oras na iyon, kundi mauna nang umuwi habang umiiyak at nagmamakaawa sa Panginoon na tulungan siyang kayanin ang lahat ng mabigat na pinagdadaanan niya. Pag-uwi ni Billy ay nagulat siya noong pinapunta siya ni Douglas sa kanyang opisina sa basement ng malaki nilang bahay. Billy, alam kong problemado ka ngayon kasi hindi ka pinasahod ng tita Deborah mo. Well, mahal nga naman yung sinira mong gamit, kaya kailangan mo talagang bayaran yun. Kung hindi, pwede kang makulong. Kailangan mo ng pera para pampagamot ng tatay mo, di ba? Billy, bibigyan kita ng trabaho, pero mangako ka na sekreto lang natin to. Tusong wika ni Douglas. Talaga po, boss? Kahit ano po gagawin ko, boss. Madami po akong alam na trabaho. Kahit po kargador o construction, kaya ko po. Kahit janitor, okay lang po. Excited na wika ni Billy. Pag tayong dalawa lang, babe ang tawag mo sa akin. Simple lang ang trabaho mo, Billy boy. Paligayahin mo ako. Nakangising wika ni Douglas. Ano po? Nagtatakang wika naman ni Billy. Joke lang. Ikaw naman. Ito, inumin mo muna para ma-relax ka. Muling sambit ni Douglas, sabay abot sa binata ng baso na may alak. Dahil ayaw niyang mapahiya si Douglas, ay uminom siya ng kaunti sa inabot na alak nito dahil hindi naman sanay sa alak si Billy. Hanggang bigla na lang nakaramdam ng kaunting pagkahilo si Billy at nabitawan niya ang basong iniabot sa kanya ni Douglas. Lingid pala sa kaalaman ni Billy ay nilagyan ng pampatulog ni Douglas ang alak na pinainom niya sa binata upang isa katuparan ang makamundong balak niya dito. Ngunit dahil konti lang ang nainom ni Billy ay nagawa niyang manlaban kay Douglas noong akma na niyang uumpisahan ang masama niyang balak sa kanyang murang katawan. Kaya naman nagdilim ang paningin ni Douglas at nasaksak niya ang walang kalaban-laban na si Billy. Dahil sa pagkataranta ay agad na pinagbakasyon ni Douglas ang lahat ng mga staff nila sa bahay upang maitago ang malagim na ginawa niya kay Billy dahil tila wala ng buhay sa oras na iyon ang kawawang binata. Pagdating ni Deborah sa bahay nila ay agad siyang sinalubong ni Douglas at mabilis na inabutan ng pera ang driver at sinabihang magbakasyon muna ng ilang araw at agad na itong pinaalis ni Douglas. Honey, I killed Billy. Pinagalitan ko siya. Tapos sumagot siya hanggang sa naglaban kami. And then nagdilim ang paningin ko. And honey, I killed him. Nanginginig na wika ni Douglas. Dahil dito ay binalot ng mag-asawa ng kumot si Billy at pinagtulungan nila itong ipinasok sa likod ng sasakyan nila. Nag-drive sila ng malayo at nang makahanap sila ng bakanteng lote ay doon na nila itinapon si Billy at mabilis na silang bumalik sa kanilang bahay. Lumipas ang panahon at nagpatuloy na ang lahat sa kanilang buhay maliban sa pamilya ni Billy na hindi na muli pang nasilayan ang binata
magmula nang siya ay umalis sa isla. Wala din silang kamalay-malay sa malagim na sinapit ng binata. Sa panahong iyon ay magaling na si Tatay Gaspar dahil sa tulong ng mayamang negosyante na mayroong foundation para sa mga nangangailangan ng tulong. Ang foundation din na iyon ang nag-sponsor upang makapag-aral si Badet. Samantalang si Nanay Janet din ang napili ng foundation na bigyan ng puhunan para makapag-umpisa ng negosyo. Hindi din maipaliwanag ng pobreng pamilya ang labis-labis na biyayang natatanggap nila dahil pati ang buwanan na grocery nila ay kusa nang dumadating sa kanila mula sa foundation. Laking pasasalamat ni Nanay Janet, Tatay Gaspar at Badet dahil kahit hindi nila hiningi, ay kusang ibinigay sa kanila ng foundation na iyon ang lahat ng biyaya na mayroon sila. Dahil dito ay naisip nila na magbakasakali na magpatulong sa paghahanap kay Billy dahil wala naman silang kamalay-malay na sumakabilang buhay na pala ang kanilang nawawalang anak. Aling Janet, Mang Gaspar, nasabi na namin yung tungkol sa pagpapatulong nyo na mahanap ang nawawala ninyong anak. Ayon po sa may-ari ng foundation, ay mas mabuti daw po na pumunta kayo sa opisina para daw po personal ninyong maikwento sa kinuha nilang investigador ang nangyari. Wika ng staff. Sa araw ding iyon ay pinasundo na nga sila at makalipas ang ilang oras na biyahe ay nakarating na sila sa opisina ng may-ari ng foundation. Sila po ang may-ari ng foundation, sina Mr. and Mrs. Martini. Wika ng sekretary. Matapos ang konting kwentuhan, hindi nagtagal ay pumasok na ang investigador at pinalipat na sa kabilang mesa ang kinakabahang mag-anak. Formal makipag-usap ang investigador. Nakasuot ito ng sombrero, shades at jacket at nakatalikod siya habang nagsasalita. Ayon dito ay may resulta na daw ang initial na investigasyon na kanilang isinagawa. Matapos maikwento ng investigador ang buong pangyayari kay Billy, ay hindi na napigilan pa ng pamilya ang humagulhol ng walang humpay dahil sa labis na awa at pagdurusang kanilang nararamdaman sa karumal-dumal na pagkawala ng binata at lalong-lalo pa nang malaman nila na ang gumawa nito sa kanilang anak ay walang iba kundi ang pinsan ni Nanay Janet na si Deborah at ang asawa nitong si Douglas. Siya nga po pala, may alam ba kayo tungkol kina Douglas at Deborah na maaring makatulong sa investigasyon para mapanagutan nila ang ginawa nila sa anak nyo? Wika ng investigador. Sir, wala na po sila. Buong pamilya po nila ay kasama sa insidente ng pananambang at pamamaril na nangyari noong nakaraang linggo doon po sa amin. Sabi po nila ay baka may kinalaman daw po sa politika dahil tatakbo daw po dapat sa mas mataas na posisyon yung nanay ni Douglas. Kaso po, yung van na sinasakyan noon ng mayor na nanay ni Douglas ay kasama niya sa loob ang asawa niya na general at buong pamilya ni Douglas. Lahat po ng laman ng van ay pumanaw po. Walang nakaligtas kahit isa. Hanggang ngayon nga po, hindi pa nahahanap ang mga gumawa noon sa kanila. Salitang kwento ni Nanay Janet, Tatay Gaspar at Badet habang wala pa rin silang tigil sa pag-iyak. Matapos itong marinig ng investigador, ay bigla itong tumayo at humarap sa nag-iiyakang pamilya. Lumapit ang investigador at niyakap niya ang pamilyang nagdadalamhati sa oras na iyon. Akala ko, sa pagbabalik ko, ay masisingil ko sila sa lahat ng ginawa nila sa akin. Pero,
tadhana na pala ang naningil para sa akin. Umiiyak na wika ng investigador habang lalo pa niyang hinigpitan ang yakap sa pamilyang nagluluksa sa oras na iyon. Pagkarinig nila sa mga sinabing iyon ng investigador, ay bigla silang napatigil at panandali ang nag-isip. Agad na inalis ni Badet ang sombrero at shades ng investigador. "Billy?" Gulat na wika ni Badet habang walang tigil sa pagbagsak ang kanyang luha. "Anak? Anak ko! Buhay ka, anak!" Umiiyak na sambit ni Nanay Janet habang hawak ang mukha ng investigador. "Ikaw nga yan, anak. Salamat sa Diyos at buhay ka." Lumuluhang wika din ni Tatay Gaspar habang hawak ang kamay ng investigador. Wala nang nasabi pa si Billy sa oras na iyon at niyakap niya muli ng napakahigpit ang kanyang pamilya na sobrang namiss niya sa mahabang panahon. Matapos nito ay kwento na ni Billy na sina Mr. and Mrs. Martini pala ang nakapulot sa kanya noong itinapon siya nina Douglas at Deborah. Himala pa lang nabuhay noon si Billy at noong nagkamalay siya ay pinilit niyang makawala sa binalot sa kanya ng mga kumot. Pinilit niyang tumayo at maglakad noon para humingi ng tulong at makaraan ang ilang minuto ay nakita siya ng mayamang mag-asawa na sina Mr. and Mrs. Martini. Kaya naman agad nila itong pinagamot sa private doctor nila. Nakiusap noon si Billy kina Mr. and Mrs. Martini na mas mabuti na wag nang ipaalam pa sa mga pulis ang nangyari dahil nga general ang ama ni Douglas, kaya baka madamay pa ang pamilya ni Billy na nasa isla. Sa panahong iyon naman ay kasalukuyan pang nagluluksa ang mayamang mag-asawa dahil sa biglaang pagkawala ng kaisa-isa nilang anak dahil sa aksidente. Kaya naman iginugol ng mayamang mag-asawa ang kanilang oras sa pag-aaruga kay Billy at sa paglipas ng panahon ay napamahal na ng lubusan sa kanila ang binata at itinuring na nila itong parang tunay na anak. Ibinuhos nila kay Billy ang lahat ng mga bagay na dapat sana ay para sa kanilang yumaong anak. Naisip ng mayamang mag-asawa na hindi muna ipaalam maging sa pamilya ni Billy na siya ay buhay pa para mapaghandaan nila ng maayos ang araw ng paniningil dapat ni Billy sa pamilyang nang malupit at dumurog sa kanyang pagkatao. Habang ginagawa nila ito, ay palihim naman nilang tinutulungan ang pamilya ni Billy na magkaroon ng maayos na buhay nang walang nakakahalata. Kaya naman, lahat ng tulong ay pinapadaan nila sa pag-aari nilang foundation. Maraming salamat po sa pag-aaruga at pagmamahal ninyo sa anak namin. Hindi po namin alam kung paano namin kayo masusuklian. Kahit po pagsilbihan namin kayo habang buhay, gagawin namin. Wala pong katumbas ang ginawa ninyo para sa anak namin. Salamat po talaga, ma'am, sir. Umiiyak na wika nina Janet at Gaspar. Wala kayong dapat gawin, Janet, Gaspar. May kahilingan lang sana kami sa inyo. Sana ay mapagbigyan ninyo kami. Nais sana naming gawing legal ang pagiging mga magulang namin para kay Billy. Dahil kay Billy ay napunan ang pangungulila namin sa pumanaw naming anak. Huwag kayong mag-alala dahil hindi namin aagawin sa inyo si Billy. Gusto lang sana namin na may magmana ng lahat na dapat sana ay para sa anak namin. At sa tingin namin ay tanging si Billy lang ang karapat-dapat para sa lahat-lahat na mayroon kami. Dahil alam namin na malinis at busilak ang kanyang puso. At sa panahon na kasama namin siya, ay naramdaman din namin
ang tunay na pagmamahal at pagpapahalaga niya sa amin. Lumuluhang tugon ni na Mr. and Mrs. Martini. At hindi naman nagdalawang isip pa sina Nanay Janet at Tatay Gaspar na pagbigyan ang kahilingan ng mag-asawang nagligtas at nag-aruga sa kanilang anak. Kaya naman, legal na nga nilang inampon si Billy. Binigyan nila ng bahay ang pamilya ni Billy na malapit lang din sa mansyon nila para hindi mahirapan ang binata na makasama ang kanyang mahal na pamilya. Kalaunan ay kasama na ng mayamang mag-asawa si Billy sa pagtataguyod sa kanilang mga negosyo. Samantala ay tinulungan din nilang lumago ang sariling negosyo ni na Janet at Gaspar kung saan si Badet naman ang kasama nila sa pagpapalago nito. Walang kapantay ang saya ni Billy dahil sa nag-uumapaw na pagmamahal na kanyang natatanggap mula sa dalawa na niyang pamilya na mahal din niya ng sobra-sobra. Sa lahat ng mga okasyon at maging mga bakasyon ni Billy sa loob at sa labas ng bansa, kasama sina Mr. and Mrs. Martini, ay palagi ding kasama ang tunay niyang pamilya na sina Nanay Janet, Tatay Gaspar at Ate Badet. Salamat muli mga parikoy. Kung nagustuhan nyo ang video ito ay wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Hanggang sa muli, salamat!